teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, morning, Jesus! God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. Sabay po tayo mga kapatid. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. I will save them. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Yan, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta po ang inyong umaga? Great. Garapat ka siya. Iyan po rin. Alam nyo po, totoo po yun, pagka natulog tayo na, ano ba tawag dito? Natulog tayo ng gising. Natulog ng gising. Si Peg, gising muna. Yun po, sigurado po, pagising natin sa umaga, napakaganda ng umaga. Amen. Kaya alam ko po na sa mga sandaling ito, tayo, yung pong ating pananabik na tayo ay abangan natin itong ating Good morning, Jesus. pag-aaral tuwing umaga. Nako, talaga pong ito yung nagpapalakas sa ating buhay pananampalataya. Sige po, bago ho tayo magpatuloy, tayo po muna ay simulan po natin sa panalangin. Thank you, Lord. Dakila po namin, Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa umagang ito. At tunay po, Panginoon, na napakabuti po ninyo sa amin. Natutulog pa lang kami, Lord. Alam namin, Lord, na katulad naman po na inyong pangako ay inihahanda na po ninyo yung pangangailangan namin. Higit po sa lahat, sa bawat siya sa amin, na ang pangangailangan ito, hindi lang po ito sa material, financial, kundi higit sa lahat, yung pag-iingat po nyo sa buhay po namin, Lord. At sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin namin na samahan po ninyo kami ng buong maghapong ito, yung pong aming mga kapatid na sa kasalukuyang po ngayon nagbibiyahe, papunta po ng trabaho, at yung pong umuwi na, nanggaling yung trabaho ng trabahong panggabi, alam namin, Lord, na kayo po ang nag-iingat. At paninmuli po, yung mga kapatiran din po namin, kaming lahat nahahayo sa araw na ito, yung mga anak na gagamitin po ninyo, alam po namin, Lord, na ang pag-iingat po ay lagi po naming taglay. At Panginoon, higit din po sa umagang ito, kami po nagagamitin po ninyo, kami pong mag-asawa. Alam namin, Lord, na kayo po ang maglalagay ng mga salita sa mga labi namin upang sa ganun po kayo umaita sa araw na ito. Alam namin, Lord, na inaamin po namin, Lord, ang aming kawalan, kayo po ang siya magtuturo. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan Thank po you, rin ang Lord. ating Panginoon. Yan, salamat kay Lord. Yan, dako muna tayo sa ating Memory memory verse of the week. Ayan, sa Psalms 96 verse 2, sing to the Lord, bless His name, proclaim the good news of His salvation from day to day. Sa Tagalog po, Yan, sa mga awit, 96 verse 2, sabi po naman dyan, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Amen. Thank you, Lord. Yan, salamat kay Lord. Talagang ang buhay natin ngayon, dahil tayo nagkaroon ng kaligtasan sa Panginoon, ay lagi pong declaration of the goodness of the Lord. At yun din po, yung paggamit po natin ng mga awitin sa ating pagpupuri sa Panginoon, declaration of our salvation, yan, na ginawa ng Diyos sa atin. Thank you, Lord. Yan, thank you Lord. Sige po, bati muna tayo bago tayo magpatuloy. Sino ba yung babatiin natin ngayon? Ay, hello po. Hello, Sis Nay Carmen Mahiya. Thank you, Lord, at you are watching. Alam po namin na patuloy kang pinapalakas ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan, thank you Lord. Binabati din po natin mga kapatid, yung ating mga kapatiran sa news. Ano ba yung news?
Lahat na po. North area, Comfy North area, Yan. Comfy East area, Comfy West area, Ayan. Comfy South area. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa patuloy na pakikinig at panonood ng ating Good Morning Ganun din Jesus yung mga Everyday. taga-ibang bansa nanonood din. Binabati din po natin sila. Amen, amen. Hindi na po namin maisa-isa. Dahil ano po Marami sila. marami po sila. Amen. Kaya magandang umaga po sa ating lahat na alam po natin na tayong lahat, sabi nga yung pagising pala natin sa umaga, tayo ay naandun na po yung ating hangarin na lubos nating makilala ang ating Panginoon. Sige po, ano nga ba yung ating gagawin? Tayo po mga kapatid ay dadako na po sa ating word sa umagang ito. At ang word po natin sa umagang ito ay matatagpuan po dito sa Awit 91, 1 to 16 at nais po namin basahin sa inyo mga kapatid. Ganito po ang nasasaad. Sisimulan ko po dito sa mga talatang 1 hanggang 16 po ng Awit 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukubang kaniya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay magmamasid at sa panunood, mapapatunayan iyong makikita. Ang taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at di mararanasan. Kahit anumang uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Saan man dako maparoon, tiyakang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas uli yung mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. At sa verse 14 to 16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga taong tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Alam nyo, talagang itong Awit 91, talaga pong punong-puno ito ng, ano bang tawag dyan? Yung bang pagka binabasa lagi natin ito, lagi nagbibigay sa atin ito ng katapangan para makita natin na mayroon Diyos na nangako sa atin. Yan, thank you, Lord. Amen. Good morning po mga kapatid. Ayan, sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin, di ba? Ang mga pag-aaral po natin pag Thursday ay yung attributes ng ating Panginoon at yung the names of God. At ang napatapat po sa aming pag-aaral ay yung pangalan ng ating Panginoon na Elohim Shumri. Elohim Shumri. God who protects. So God is our protector. Simula po nung nakipagbati tayo sa ating Panginoon, nakipagkasundo sa ating Panginoon, natural, magagalit yung dati nating kakampi. So, yung kaaway, nagkaroon tayo ng kaaway.
So dahil nagkaroon tayo ng kaaway, 'di ba? At yung kaaway na yun ay gustong sirain yung buhay natin. Alam niyo mga kapatid, sabi nga, we are not capable of taking care of ourselves. Hindi natin kayang alagaan yung sarili natin. At hindi rin natin magagarantiya na kaya nating isave yung sarili natin. So kailangan natin si Elohim Shumri. Kailangan natin ang ating Diyos na mag-iingat sa atin. So pagka sinabing protector, siyempre yung Tagalog ng tagapag-ingat, tagapagtanggol, tagapagsanggalang. So, siya yung sa buhay natin ngayon, importante na malaman natin na merong nag-iingat sa atin. Sabi po sa awit 121 verse 5, si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. So ito po ay assured promise ng ating Diyos na siya ang ating tagapag-ingat. Sa English version, siya yung ating protective shade. Sa panahon po natin ngayon na punong-puno po ng uncertainties, di ba katulad kahapon, ang liwanag ng araw tapos biglang bumagsak yung ulan. Di ba? So, kailangan po natin ng protective shade. Pagka sinabing shade, covering, yung mag-shield sa iyo, lalo na sa panahon ngayon na harsh ang weather condition. Di ba? Pagka panahon ng mainit, sobra talagang mainit. Mahapdi sa balat yung ano ba tawag doon? Hindi sikat yung humidity, di ba? So kailangan natin ng mag-iingat sa atin yung protective shade. Sa panahon ng tag-ulan, di ba? Yung protective shade na galing sa Diyos, it shields us from rain. So sa buhay natin, ang mga harsh weather condition ay equivalent dun sa mga trials, mga testing na nasasalubong natin as we go along sa journey natin sa buhay Kristiyano natin. No matter what trials come our way, tandaan natin, we are shielded. We have Elohim Shumri. We have God, our protector. So, sa panahon natin ngayon, 'di ba? Ako po kasi hindi marunong magdala ng payong. Pagka 'di ba, usually may mga babae na may payong sa loob ng bag. Tapos ako, kung may payong ako, hindi ko siya ginagamit sa araw. Pang-ulan lang talaga siya. Yung ayaw ko lang mabasa. So minsan, 'di ba sa atin sa panahon ngayon, may mga pagsubok sa buhay na minsan akala mo kaya mong solusyonan. Kumbaga, kaya mo, yung parang hindi ka masasaktan pagka may ginawa kang, kumbaga ginawa mo yung way mo. Pero ang totoo, kailangan natin ang protection na galing sa ating Panginoon. So, sabi nga, awit 121, si Yahweh, ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Yan. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, Elohim Shumri, God who protects, God our protector. Sa awit 23 verse 1, ang sabi po doon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang pastol po natin, a shepherd has the well-being of the sheep at heart. Ang dakilang pastol natin, ang puso po niya nasa kanyang mga tupa. So, dahil ang puso po niya ay nasa kanyang mga tupa, sinisigurado po niya ang safety ng mga tupa. 'Di ba kung maalala niyo po, 'di ba, sabi nga si David iniwan niya po yung mga tupa niya para hanapin. Ang ating Panginoong Jesus, iniwan niya po ang 99 na sheep para po sa isa. Dahil importante po ang isang tupa. The burden of safety lies on the shoulder
of the shepherd. So, kapag ka sinabi po natin si Yahweh ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Ina-acknowledge po natin na ang pag-iingat ng Diyos sa buhay nating lahat. Alam naman po natin na ang tupa, prone po yan sa pagdulas, prone po yan sa pagligaw, prone po yan sa mga sakit. So, wala siyang capability para maingatan yung sarili niya. Kailangan niya ang dakilang pastol para mag-ingat sa kanya. The shepherd makes sure that his sheep are protected and preserved. So, bilang protector, pagka nakita niyo po yung heart ng shepherd, nandun ang kasiguradunan na ang mga tupa ay nasa kanyang pag-iingat. At sa Proverbs 18 verse 10, ang sabi nga po doon, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Kaya po natin pinag-aaralan yung iba't ibang pangalan po ng ating Panginoon para po yung pag tinawag mo po siya according dun sa name niya, yun po yung function niya. Halimbawa po, may pangangailangan ka ngayon. Alam naman po natin na ang source ng blessing natin ay sa Diyos. Pero pagka tinawag mo po yung Lord, you are my Jehovah Jireh, magpa-function po siya as provider. Pagka sinabi mo pong, Lord, you are my Jehovah Shalom, magpa-function siya, maglalagay siya ng peace sa kapaligiran mo, sa heart mo, para abutin yung need of the hour mo. So pagka sinabing Jehovah Rapha, my healer, di ba yun yung gustong-gusto ng mga katulad po nating may mga kanya-kanya pong sakit na nararanasan. Pagka tinawag natin ang pangalan niya, papansinin po niya tayo. Alam niyo po na hindi ko lang po ma-recall, pero parang sa John po yun. Nung tinawag po siya ng ang ating Panginoong Jesus, nung tinawag po siya ng mga lepers, sabi po doon, Jesus, Jesus, kasi siyempre mga lepers nasa malayong lugar. Hindi siya dun sa city. Nung nakita po siya ng mga tao, naglalakad po si Jesus. Jesus, Jesus, lumingon po ang ating Panginoon at tinanong kung ano yung kailangan nila. Di ba? So kapag ka po alam po natin yung pangalan ng Diyos sa oras ng pangangailangan natin, sabi nga po doon, bibigyang pansin tayo ng Diyos according sa pagkakatawag natin sa Kanya. Kaya nga po dito sa Proverbs 18 verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Dapat po bilang mga mananampalataya, alam po natin yung pangalan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi minsan po, actually, hindi ko alam kung mga kwento lang to, kwentong pero usually naririnig po natin pagka sabi po ng mga tao na nasasadlak sa kapahamakan, di ba may nagbibiro sabi, tinawag ko na nga lahat ng santo eh. Di po ba? Lahat ng santo. Basta biroan po yun, pero tinawag. Kaya mas maganda po na makilala natin yung pangalan ng Diyos na pinaglilingkuran natin para pag tinawag natin siya, He will, yung bibigyang pansin niya yung ating mga pangangailangan. So tandaan natin mga kapatid, ilan na pong names of God ang naaral natin. Baka po nakakalimutan po natin, pwede po nating balikan yung ating Good Morning Jesus na Thursday. So balikan po natin para po kabisado po natin yung mga pangalan ng Diyos na pinag-aaralan po natin. Sa awit 46 verse 1, ang sabi po doon, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. No matter how scary a situation you may find yourself in, remember the Lord is Elohim Shumri. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, tandaan niyo po yung pangalan, Elohim Shumri. Ulitin niyo nga po mga kapatid. Isa pa mga kapatid. Ayan, Elohim Shumri. God is our protector. Siya ang mag-iingat sa atin.
Kaya importante po na maunawaan po, maaral po natin ang pangalan ng ating Diyos. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Ito pong awit 91, ito po ay napakagandang katiyakan ng pag-iingat ng Diyos sa mga anak na humaharap sa mga panganib sa kanilang paglalakbay dito sa mundo. Yan po, kaya itong awit 91, pag binabalik-balikan po natin, yun nga po, sabi niya, ito po yung napakagandang yung bang lagi natin binabanggit-banggit. Simple, lagi po tayong lagi tayo nasa biyahe. Ano pa? Ito pong awit 91 din po, ito ay panalangin ng kaligtasan. Ito yung tinatawag na power of safety, prayer, di ba? Ibig sabihin, yung bang laging panalangin ng pag-iingat ng Panginoon. Ano pa? Ito rin pong awit 91, ito po isang pagpapahayag ng pag-iingat ng Diyos. Ito po yung tinatawag na declaration of God's protection, di ba? Na sabi nga dyan, lagi natin binabanggit-banggit yung Diyos natin, na lagi natin sinasabi na, di ba, pag binalikan niya natin yung verse 1, anong sabi doon? Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan ay makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Di po ba ang sarap mga kapatid, balik-balikan yan? At hindi lang po yan, ang tema po nitong awit 91 ay ito po yung bang salitang security. Ano ba yan? Pag sinabing security sa Tagalog, ano po yung kaligtasan? Ano pa? Katiwasayan, kasigurudunan. Iyan po di ba? Kaya nga pag nakikita natin sa panahon natin ngayon, yung buhay natin, yung bang hindi lang naman po gano'n, hindi lang naman ito yung ating panalangin araw-araw na 91, itong awit 91, pero doon po lagi nakapunta yung buhay natin Doon po, iyon po yung laging pinapatunguhan yan. At ano nga po ba ang kasigurudunan nitong awit 91? Sabi nga, God protect and preserve. Sabi dito, those who abide in Him. Doon nga po sa verse 1. Ano po ang kasigurudunan nito? Doon po sa mga taong nananatili. Yan po ang sabi diyan. Doon sa mga taong nananatili, nagpapasakop sa Diyos. Ay yun po kaya sigurado po yung yung ating kaligtasan ba? At hindi lang po yun, doon sa verse 14, ano po ang binanggit doon? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Di po ba? Kaya sa panahon natin ngayon, tayong sumusunod kay Lord, na yung pagkasigurado na lagi natin na bagaman tayo nagkakamali, pero yung bang parang, ano bang tawag doon? Yung sigurado tayo na laging naandun yung pag-iingat ng Panginoon. Yun po yung kagandahan. Kahit hindi naman tayo perfect, pero yung bang kasigurado na natin na alam natin lagi pong naandun ang pag-iingat ng Panginoon. Ang buhay na nito pong itong verse, itong 91, sabi nga ito'y pangakong tinutupad ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya sa oras ng kapahamakan at lalo na po sa mga kumikilala sa Kanya. Yun po parang natatanda ako mga kapatid, kami po ay tumira ng lipa doon sa bahay ni na Pastor JB. Siguro po mga 2000 year 2000 o 2001. Ay nung mga panahon yun, simple hindi ko po nakakasama si Sister Wife. Ako lang po yung nagpupunta sa mga prayer meeting dahil meron na po kaming 2 anak. Ako po yung, punta po ako ng outreach ng Sinturisan, doon kina Tatay Hoben po doon. Ako po, mag-isa lang po ako noon. Alam niyo, pag-uwi ko, nakita ko na po na mayroong handaan doon sa tapat ng kalsada. Di ba, alam naman natin sa mga probinsya, pag kami mga handaan pong ganon, halos kalahating kalye, may trapal, may handa, may tolda. Siyempre po may mga tao. Ito na po napansin ko na malayo-layo pa lang ako pag uwi ko na po. Ito na. Nung pong hindi naman po mabilis ang takbo ko dahil yung ginagamit ko pong sasakyan noon, yung crosswind. Ano po ba yung crosswind? Yung hangin po ay ganunan ng ganunan. Lampasan ng hangin, kaya crosswind po ang tawag. Yung pong pyera na ginagamit ko po noon. Ito na po, alam nyo, nung malapit na po ako doon sa doon sa mga may handaan gano'n, bigla po alam ko na po may sinusundan po ako nakabike. Bigla po ngayong lumabas ngayon yung nakabike. Nabangga ko po mga kapatid yung nakabike. Ay nag-iisa lang ho ako.
alam niyo po, di ito na, kinabig ko ang manubela, kaya lang tinamaan ko rin po. Halos po ako pinapunta sa kanal. Di ba, alam naman natin na kapag ang mga nakaka-aksidente, iyan po ay tumatakbo po talaga, hindi po humihinto yan. Hanggat maaari, talaga pong hindi hinto yan. Sigurado pong kukuyugin ka talaga ng tao. Pero kaya nga lamang po, ang nangyari po sa akin, hindi na po ako makaalis dahil parang napunta na po ako sa may kanal sa kabilang kalsada. Pero alam niyo po, ang nakita kong pag-iingat sa akin ng Panginoon doon, yung po bang yung sigawan ng mga tao, tapos alam niyo, ang lagi nilang sinasabi, hindi raw ako may kasalanan. Sabi nila, kasalanan nung nakabahik. Di ba, nakakaano po, yung bang isipin mo, iniisip ko talaga nung mga panahong yon, kukuyugin po talaga ako ng tao, bubugbugin talaga ako. Pero alam niyo po, kaya lang, yun nga po yung pag-iingat ng Panginoon para sa atin. Dito na po, tawag ako agad sa mami, dito nga, tawag po ako nung panahong yun. Tapos po yung sabi sa akin, ganyan-ganyan. Tapos nagkataon ho naman po na naandun po yung mga ilang konsihal. Tapos agad ang ginawa nila, dinala na yung nabangga ko doon sa ospital, doon po sa may Padre Garcia. Nakakakaba pala yung ganon, na ikay makabangga ng ganon. Pero alam niyo po, salamat kay Lord yung proteksyon ng Panginoon. Yung nabangga ko po, sa totoo lang, hulasing naman po yung nabangga ko na tao. Tapos alam niyo, dinala po namin sa ospital, pina-x-ray. Yung po, thank you Lord. At nakita ko po doon yung pag-iingat ng Panginoon. Na, alam niyo, nung makabangga akong ganon, ang nasa isip ko agad, ang sigaw ko, Lord, galing po ako sa inyong gawain. Yung pagkadating pala sa ganon, yung po ang naging sigaw ko, Lord, galing po ako sa inyong gawain, huwag niyo akong pababayaan. Simpi alam ko po talaga na bubugbugan ako ng mga oras na yon. Pero alam niyo po, totoo po yung pangako ng Panginoon, na kapag tayo nasa Kanya, iingatan at iingatan ho tayo ng Panginoon. Sa madalit sabi po, lumapit pa sa akin yung konsihal. Sabi niya, kumusta? Sabi ko, ito po, ganyan, simpi, baba po agad ako sa sakyan eh. Iniisip ko, kukuyog, ako tatakbo rin naman eh. Pero alam niyo po, nakita ko po yung yung pag-iingat po ng Panginoon. At yung po yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga po nung sabihin ito yung pag-aaral ibibigay sa amin, sabi ko talagang yung pangako ng Panginoon sa atin, na sabi nga doon siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan, ay makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Alam niyo, nung mga oras na yon, wala po talaga akong pinagtiwalaan kundi ang Panginoon. Di po ba? Sapagkat alam niyo po, yon, salamat sa Panginoon at may nagdatingan na yung mga tao. Tapos yung nabangga ko, dinala sa ospital. Tapos ako naandun lang naman ako. Itinulak ko ng mga taong paatras yung sasakyan para sipi po, yung 2 gulong medyo nahulog ho sa kanal. Hindi naman kaya lang hindi na ako, hindi na makakatakbo, kaya kailangang itulak pa urong. Yung po, kaya nakita ko po doon yung pag-iingat ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin, talagang noon niya naisip ko, kaya sabi ko talaga, maganda talaga pala pagka ganon, may kasama ka, di ba? Noong mga panahon, nag-iisa lang ako, di ba? Yun po, talaga sabi ko, kaya naisip ko, iba talaga yung may kasama ka talaga. Kaya, yung po, nakita ko po dyan yung pag-iingat ng Panginoon eh. At hindi lang po yan. Sabi pa nga doon, ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang Diyos na aking pinagtitiwalaan. Mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, talaga pong yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, talaga naman pong yan. Po yun hindi lang ho isang beses yun, 2 ho yun. Yung isa, doon sa may turbina, papunta ako naman ng Bible study po, pababa pong gano'n, ako po napapikit na pala. Babanggain ko na po yung owner, pagpreno ko, pagtingin ko sa side mirror, baso yung babangga sa akin, kung kakabigin ko, mababangga ako ng bus. Kaya nabangga ko po yung owner. Pero alam niyo po, thank you Lord, at yung laging pag-iingat ng Panginoon. Tapos sabi ko, pagdating ko sa Bible study, Daddy, nakabangga po ako Sabi niya, ano nangyari? Ganyan po. Sabi, okay lang yan. Okay lang daw. Diba? Pero yun po, salamat sa Panginoon, talaga naman pong ang Diyos po natin, siyempre maganda talaga yung umaga pa lang, yun nga, lagi natin sinasabi, ititiwala natin kay Lord. Siyempre, tayo nga po mga manggagawa,
Di ba, lagi ko nga po sinasabi, tayo, laman na ng kalye eh. Pero alam niyo po, yung pinakamaganda, yung lagi pong iniingatan tayo ng Panginoon. Kaya ngayon sinasabi dyan, sabi pa nga dyan sa verse 3, sa pangapanganib at bitag ikay kanyang ililigtas at kahing anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Ano pong ibig sabihin nyo? Kung dumadaan pala tayo sa mga ganung bagay, pero isinisigurado po ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Iyan po. Ngayon pag-usapan po natin, ano-ano nga ba yung mga panganib po na nakapaloob dyan, na kinakaharap ng tao? Sabi po dyan, ito po yung mga, sabi nga dito sa binasa ko, sa verse, ito po yung bitag ng kaaway. Ano pa yan? Ito po yung mga salot. Mga salot po, mga tudla ng kaaway. Di ba? Mga nakakaharap po ng tao yan eh. Pero yung pangako po sa atin ng Panginoon, ano pa dito sa verse 5? Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Tinan po nyo ha, nasasadlak doon ng tao, pero tayo mga mananampalataya, bakit kaya? Ang sinasabi diyan kahit daw po yung bigla ang paglusob ng kaaway, ito ba yung pag may mga panganib sa hating gabi, ano yan, iniingatan tayo ng Panginoon. Ang tao po, pag natutulog tayo, hindi na natin alam, tulog nga tayo eh. Pero sabi dito, iingatan tayo ng Panginoon. At ang sabi pa nga dyan, na pagsapit ng gabi ay di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing paglusob ng bigla ang mga kaaway, ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Di po ba ito yung buhay natin? Di po ba na kung minsan, parang natatandaan ko noong lockdown, di ba, noong lockdown po natin, nung may pandemya pa, tinanong ko kami ni Sister Ria noon, ni Pastor Alex, kami ni Minister Otan. Dahil noong mga panahong yon, isinasama nila kami yung nagdadrive. Tinanong nila kami, sabi nila sa amin, sasama ba kayo? Tayo may ipag-pray over. Alam niyo yung sagot namin sa kanya, patay kung patay. Pero alam niyo po, parang, sabi ko, napabigla yata yung ganun patay kung patay. Parang Tapos alam niyo po, noong dumating na yung panahon na na nakaramdam na rin ako na hindi na rin ako nakakalasa, na hindi na rin nakakaamoy. Parang sabi ko, nakakatakot din pala yung ganun. Di ba? Na dumating sa buhay mo. Pero yun nga po, yung isinisigurado po ng Diyos sa atin na kapag tayo nasa Kanya, talagang binibigyan tayo ni Lord ng tapang para makapamuhay tayo ng nung bang may tiwala sa Kanya. At hindi lang po yan, ano pa nakalagay dito? Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Di ba alam ko po nitong lockdown na ito, nangyari yan. Anong mga tao? Libo-libo ang namatay sa kapaligiran natin. Pero yun niya, tayo namang mga mananampalataya, handa naman tayo Di ba? Wala naman tayong takot. Dahil alam natin na, di ba, lagi naman natin sinasabing, kung yun ay di yun Kung hindi pa, hindi pa. Di ba? Parang yung nanay ko rin po, nung lockdown din nung magkasakit yung nanay ko, na kami po itinatawagan ng aking mga kapatid. Sabi ng mga kapatid ko, uuwi ka na dito. Yung nanay natin, ganito na ang tayo, pinakita sa amin sa video. Talagang lungay-ngay na. Yung talagang wala ng lakas. Pero alam niyo po, prayer lamang namin mag-asawa. Sabi namin, Lord, wag po muna ngayon. Lockdown ho ngayon. Pero sabi namin, kalooban na po niyo, Lord, ang masusunod sa buhay nila. Kung bibigyan pa po ninyo ng buhay, palakasin pa. Yung po awa ng Diyos hanggang ngayon yung nanay ko. Di ba? Kaya pag umuwi ho kami ngayon, dahil yung nanay ko po, 96 na. Ngayon yung nanay, ngayon, pagka umuwi nga ho kami, dahil medyo yung nanay ko po, medyo, ano bang tawag doon? Hindi mo na alam kung kailan. Pero yung ba, ang lagi namin sinasabi, extension na Kailan pa po yun? 21. Ngayon po, 24 na. Lagi namin, yung bang extension ng buhay na ibinibigay ni Lord. Kaya sa buhay po natin, di ba, pinapalakas tayo ng Panginoon. Sipi, sa totoo lang sa Kanya naman po nanggagaling yung buhay. Nung isang araw din po, tawag sa akin yung kapatid ko, punta ka na dito, yung nanay natin, yung para po bang yung
Yung para bang kung sa ano, hinihingi na daw po yung, sabi, bigyan mo ako ng damit. Yung damit na puti na may borda. Tapos sabi ng mga kapatid ko, ay, hindi namin kayo bibigyan yan. Tapos sabi niya, huwag ho munang puti. Baka ganun na ba? Tapos alam niyo, ang mga kinakausap na, yung mga namamatay na, yung tatay ko, dumating si Pidrain, sinusundo na ako. Di ba pagka ganun ba? Pero alam niyo po, sa atin, iba po yung iba yung tiwala ba natin doon sa Word of God. Sa atin ngayon, simple, lagi ko nga po sinasabi, nung mga panahong yun, para bang wala na pero binigyan pa rin ng buhay. Kaya, yung pang sa panahon natin ngayon, bumabalik-balik lagi tayo sa salita ng Diyos. Kaya naandun po lagi yung ating kapag-asahan, naandun po lagi yung ating kasiguraduhan na iingatan tayo ng Panginoon. Ano pa yung sabi niya sa verse 8? Ika'y magmamasid at sa panunood mo'y mapapatunayang iyong makikita taong masasama ay pinaparusahan. Tinampo nyo ha, yung po, sino po ang makakakita ng mga taong pinaparusahan? Sa panahon natin ngayon, nakikita po natin kung gaano yung bang pag-iingat sa atin ng Diyos. Simple alam natin na tayo po ngayon, gumagawa na ng kalooban ng Diyos Yung po yung pinakamaganda. Nakikita po natin yung protection po lagi ng Panginoon ay lagi pong ibinibigay sa atin. Sa verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Yung po, naku, pag ang pinili po natin mag-iingat sa atin ay kataas-taasan, ang sabi po yan, yung bang yun nga, lagi ko sinasabi, yung kasiguraduhan ng buhay natin. Lagi pong naandyan. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, anong ipinapakita dito ni Lord? Una, ang sabi nga dito, God protect us from hidden danger. Ano po yung mga hidden danger na ito? Ito yung iniingatan tayo ng Diyos sa pagkawasak ng mga hindi naman natin nakikita. Di ba? Diyan po tayo iniingatan ng Panginoon tayo, may liwanag naman po lagi tayo Kaya nga, nasa atin yung, alam natin yung awit 119:105. Ano po ang sabi doon? Na ang salita mo yung isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraan. Kapag tayo may laging salita ng Diyos, may liwanag lagi yung kaisipan natin, may liwanag yung buhay natin, may liwanag yung dinadaanan natin. Kaya sigurado po yun. Yung pangalawa, God protect us from open danger. Ano naman po itong open danger na binabanggit dyan? Ito po yung mga visible danger po. Halimbawa, katulad ng mga, yung mga bagyo, di ba? Taggutom, pestilence, yung mga peste pa na dumarating sa buhay ng nakapaligiran natin ngayon. Pero tayo po, iniingatan tayo ng Panginoon. Lagi pong tayo di ba? Mayroon naman sinasabi ang Word of God. Sa awit nga, nakalagay nga bang awit yun? Sabi doon, kahit dumating ang taggutom, sabi doon, kahit ang mga leon ay nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang si Yahweh susundin, sa anumang bagay ay hindi kukulangin. Mga kapatid, yung pangako niyo sa awit 37 po makikita yon. Yung mga pangako sa atin ng Panginoon. Kaya pag tiningnan mo, sa panahon natin ngayon, wala ka talagang ibang pagtitiwalaan kundi ang Panginoon. Pangatlo, God protect us from diseases. Sabi nga, yung mga sakit, di ba ano po ito? Ito yung God expect us to take care of our bodies. Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians 6:19, para maingatan tayo. 1 Corinthians 6:19, di ba ang sabi doon, yung atin daw pong katawan ay hindi atin, kundi sa Diyos na. Di ba? Kaya binibigyan din tayo ni Lord. Kaya ngayong live a healthy lifestyle. Di ba? Tayo naman, meron naman tayong ginagawa. Kahit minsan isasabihin lang natin, hindi bale, ayan na may naipag-pray na. Di ba? May mga ganun tayo Siyempre, yung faith natin, di ba? Naandun Sigurado po yung iingatan tayo ng Panginoon dyan. Keep a clean environment. Di ba? Lagi din tayong tinuturuan dyan ni Lord, obey the dynamic of healthy living. Di ba? Sa panahon po natin ngayon, yun po, thank you Lord. At yun nga, talaga namang nakikita natin na marami naman talagang gumagaling. Di ba? Pagka, yung bang minsan, hindi naman lahat, parang pag tiningnan mo, marami nagkakasakit talaga sa mga bagay na pag hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos Di ba? Kaya tayo mananampalataya,
Ano daw ho yung panlaban natin para humaba yung ating buhay? Ano yung ating ginagawa? Ang sabi doon, sa Proverbs, ano yon? 17:22. Ang sabi doon ay, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Kaya habang kumakain, masayang kumakain. Yun po ang sabi. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, ngunit ang malungkutin ay unti-unting namamatay. Ibig sabihin, no, tayo pinapalakas lagi ng ating Panginoon. Pang-apat, ano pa? God protect us from fear. Yan po, ang sabi nga, tandaan natin mga kapatid, sabi dito yung takot po, yan po yung kalaban ng ating pananampalataya. At kapag ang tao po'y naunahan ng takot, ano na po ang mangyayari? Mapaparalisado na ang tao. Di ba napansin ba niyo yun? Sa isang bagay pa lang naunahan ka na ng takot. Wala na. Ano man ang gagawin mo, parang hindi ka na sigurado. Kaya ngayon po, salamat na lang doon sa salita ng Diyos na laging binibigyan tayo ni Lord na yung pagkatakot, ipagkatiwala natin kay Lord. Sapagkat sa buhay natin, alam niyo, ang Diyos, ano yan bago pa lang dumating yung mga bagay na darating sa buhay mo, nagpo-provide na po ang Panginoon. Parang, di ba, nung mga nakaraan niya, na-hospital ho yung aming anak na bunso. Nasa outreach ho kami. Ano po yun? Overnight po sa hospital. Alam niyo po, ang Diyos ho, talagang tapat lagi siya sa kanyang pangako. Yung pangako po ng Panginoon, ang anak ko po, nung lalabas na ho sa hospital, nag-bill ho siya ng 63,175. Pero alam niyo po, saan ho naman kami kukuha ng ganon? Isipin niyo, overnight pa lang ho yun. Ganon ho ang gagastusin sa hospital. Pero thank you Lord po, awa ng Panginoon, nag-provide si Lord. Hindi ho sa bulsa namin. Di ba kaya nga ho nung nakapila na yung bayaw ko si Brother Ian, kinakabahan ka rin na para ba saan kami kukuha ng ganyan, ng pambayad. Pero yung po, ganun po mag-provide ang Panginoon. Kaya sa atin ho ngayon, yung lagi natin sinasabing ang sekreto lang talaga, sumunod ko sa ipinapagawa ni Lord. Kaya nga yung Matthew 6:33, anong sabi doon? Ang sabi doon ay, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. English yun Yan. Thank you, Lord. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, ganun po ang Panginoon, na hindi po siya, bago pa dumating yung mga bagay na ganun sa buhay mo, ibibigay ho at ibibigay ng Panginoon yun sa atin. Kaya hindi ko po lagi natatandaan yung sinasabi ng Mami Ligay pag pupunta siya sa amin nung kami nakatira sa Cavite. Ang lagi niya sinasabi, basta unahin mo lang yung ipinapagawa ni Lord at siya ang magpuprovide ng pamilya mo. Yun po, napapatunayan po namin hanggang sa ngayon at yun naman po ay nasa salita naman ng Panginoon. Kaya araw-araw ng buhay natin, kaya nga po ano ang sabi ng verse 5, kung babalikan natin, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog ng mga kaaway. Yan po yung mga dumarating na mga sakit sa buhay ng tao na minsan hindi mo inaasahan, pero ang Diyos po, kaya niyang i-provide lahat. At kaya nga pagdating doon sa verse 6, ano pa? Yun po, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang dapat sa araw, wala kang takot sa araw mang dumating. Mga kapatid, itong talatang ito, talagang makikita natin na yung bang pagbibigay lakas ng loob sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ano po ang sabi niya? Iniingatan tayo ng Diyos sa takot, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, ano pong sabi ng awit 23 verse 4, ang nakalagay po doon ay kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Ganun po ang Panginoon. Kaya, di ba sa araw-araw po ng buhay natin, yun yan, lagi natin nakikita kung gaano po tayo pinapatnubayan ng Panginoon. Ano po yung sumunod dito, yung number 5? God protect us from our enemies. Ano po yung pagbinanggit sinabing enemies? Not only physical enemies, also spiritual enemies. Sa buhay natin, ano ba yung spiritual enemies? Yun nga po yung minsan sa mga ganung bagay, yung mga pagkatakot, yung pag may pangangailangan ko, paano kaya? Saan kaya tayo kukuha? Yung ba na iniingatan tayo ng Panginoon yan, bumabalik-balik agad tayo sa
mga pangako ng Panginoon. Kaya nga po, tandaan natin, God won't allow our enemies to harm us. Sabi diyan, ipinapahintulot ng Diyos. Sabi, hindi ipinapahintulot ng Diyos. Sabi doon sa verse 4, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Isipin nyo ha, ano po ba naalaala nyo pag lililiman tayo ng malabay na pakpak? Yung inahing manok sa probinsya, yan po, sa Maynila, hindi naman ugasin nung dahil wala namang manukan yan. Pero sa probinsya, nako yung mga manok na may pag lumapit kayo sa kanila, yung sisiw niya, aawayin ka talaga, 'di ba, ng nanay ng manok. 'Di ba? Yung tatay, malayo yata yung tatay eh. Pero yung nanay, laging laging lililiman talaga yung yung kanyang mga sisiw. Ganun no eh, 'di ba? Kaya ito'y nagpapatunay sa atin na talagang ganun po yung pangako na God will cover us so that our enemies won't see us. 'Di ba yung po na sa araw-araw ng ating paglilingkod kay Lord, kahit doon nga sa maliliit na bagay, parang natatandaan ko nung assign ho kami ng Bulacan. Eh di ba sa Bulacan pag mga nagpe-pray meeting, sumasama yung mga sister natin. Tapos pagsama nila, di ba, pagsakay mo sa sasakyan, alam na agad nila yon, dadalhin na nila yung gitara papunta sa prayer meeting. Kaya pagbaba mo, yung dadalhin mo na libag mo, yung gitara, dala-dala nila kahit mga babae sila. Dala nila yung gitara. Isang araw, pagpunta namin sa prayer meeting, nagkataon, yung gitara hindi nila nadala. Pagdating ko doon sa bahay, wala yung gitara. Hindi binalikan ko po. Alam niyo bang pagbalik kong gano'n, nakita ko ang daming kalat na langis ng sasakyan. Tapos alam niyo po, sabi ko wala namang ibang sasakyan dito yata kundi yung sasakyan kong ginagamit. Alam niyo, pagtingin kong gano'n, yung sa ilalim ng sasakyan, yung pala'y pumutok na. Kaya ang nangyari po, lahat ng langis, tapon na lahat. Pero alam niyo po, yung protection ba ni Lord, napiti naman dadala nila dapat yung gitara. Pero nung araw lang talaga na yon, hindi nila dinala yung gitara. Kaya pala naiwan, para balikan ko, para makita ko po yung yung langis pala simple po, pagka iniuwi mo, kakatoko ang makina, simple wala na pong langis eh. Ganun no. Di ba? Pag sa mga maliliit pa lang na bagay yon, pero makikita mo, oo nga, ang Diyos, sa lahat ng area ng buhay mo na hinahawakan mo, na ginagalawan mo, iingatan ka ng Panginoon. Kaya, di ba, kami po, ang dami na kaming karanasan, nasisiraan kami, alam nyo kung saan? Kung kailan nakatigil, yung sasakyan. Ganun no, yung mga pag-iingat ng Panginoon. Kaya, yung ba alam mong ginagawa mo yung pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po, kaya nga po dito at hindi lang po yan, sa Proverbs 16:7, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban ay makikipagbati sa iyo. Kaya kapag ikaw pala'y Kristiyano na rin at marami ka pa rin kaaway, ay hindi pa ho nagaganap yung kalooban. Sabi dito pagka ikaw pala'y kalugod-lugod na kay Yahweh yung ating buhay, wala ka na palang kaaway. Sabi dito, makikipagbati na yung kaaway mo sa iyo Di po ba? Yung mga kasama po yan sa mga pangako. Hindi lang po yan. Sa Deuteronomy 20 verse 7, sapagkat kasama mo ang Diyos, mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Sa Deuteronomy 20 verse 4, nakalagay po yan. Sapagkat kasama mo si Yahweh, ipaglalabang kanya, ipagtatanggol kanya. Sa awit 32 verse 7, ikaw ang aking lugar na kublihan. Inililigtas mo ako sa kapahamakan. Tinan po ninyo ha. Naku, talagang pag nakita po natin yung mga pangako sa atin ng Diyos, talagang hindi ka na mag-aalala pa. At hindi lang po yon. Sa Deuteronomy 31 verse 6, ito naman po ang sinabi ng Panginoon, magpakatatag kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan, ni pababayaan man. Ang ganda mga kapatid ng pangako ng Diyos. Napangakuan na po ba kayo mga kapatid ng Panginoon? Sa buhay natin ngayon, iyan po yung mga pangako ng Diyos sa mga taong, yun nga, sabi dito, nagpapasakop, nananatili sa kanyang kalinga. Di po ba? Kaya tayo ngayon, salamat sa Diyos. At nakikita po lagi natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At ang sabi po dito, ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa pangalang Elohim Shormi,
Somri, na ang ibig sabihin ni ang Diyos ang nag-iingat, ay may buhay na ipinapamuhay. Ano pong ibig sabihin yan? May buhay na ipinapamuhay. Ano-ano po itong buhay na ipinapamuhay? Una, doon sa verse 1 to 4. Ito yung tinatawag na abiding life. Yung buhay na nananatili sa Diyos. Kaya nga, di ba, pag nananatili tayo sa Diyos, wala ka ng takot. Sipi, alam mo naka-abide ka lagi sa Kanya. Kahit saan ka magpunta, alam mo, alam natin, nakasama lagi natin ang Panginoon. Pag sinabi nating abiding life, nananatili, ano yun, nananahan ang Diyos, nananahan tayo sa Kanya. Kaya tayo po sa panahon natin ngayon, yun po yung buhay na ibinibigay sa atin ni Lord. Ano pa yung sa verse 5 to 13, yung salitang assuring life. Ito yung a life without fear. Yung buhay na walang takot. Di po ba? Bakit walang takot? Simple alam po natin, ang Diyos ay laging kasama natin. Di po ba? Kaya minsan din, may mga pagkakataon, ganon. Dito nga po mga huling araw, nung mabalita ako o nanay, ganon, nanay ko. Alam nyo, pag may tumatawag na sa cellphone, parang ako'y natatakot pa rin. Parang ayaw ko sagutin. Di po ba? Talagang, ditong mga, pag nag-chat na po yung kapatid ko, pag may tumatawag na po sa cellphone ko, lalo na po pag doon sa amin, ayaw kong sagutin muna. Iniintay ko na lang na ring muna. Parang iniisip ko, baka diba parang ganon. Pero yun po, maya-maya naman, nakakabalik naman kay Lord. Disiplinaan doon po yung pangako. Yung takot natin, mapapalitan agad ng tiwala natin kay Lord. Kaya nga doon sa verse 13 nga po doon, ang sabi naman doon, iyong tatapakan kahit mga ahos o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente, liyong mababangis. Di ba? Ibig sabihin, para pag tiningnan mo, ay ito nga, kahit mga ganito, kaya mo palang tapakan yan. Di ba? Ibig sabihin, yung mga pangako ba ng Diyos sa atin. At yung pangatlo at ang panghuli, sabi nga dito sa 14 to 16, yung pong salitang abounding life. Ito yung a life of victory and peace. Yung buhay na may katagumpayan. Yung buhay na may katagumpayan tayo. Bakit to? Simple, inalis na po tayo ng Diyos, ng ating paano sa lahat ng takot. Bakit po? Sapagat yung pangako po ng Diyos sa atin na Kanyang salita, lalo-lalo na po itong awit 91, ito po yung nagpapatibay. Kaya yung pangako sa atin ni Lord, ano po ang pangako ni Lord? Balikan ko lang po yung, yung awit 91, 14 to 16. Ano po ang sabi diyan? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako ay kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may sa iba, hilahil. Sa iba po, problema. Ang nakalagay doon, kapag may problema ay aking sasakluluhan. At ano sabi ng bandang huli? Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Lagi ko nga pong binibiro yung aking mga kapatid. Dahil yung nanay ko po, wala nga pong papel ang nanay ko, hindi namin makita kung kailan ba talaga yung birthday. Ngayon po, ginagawa na lang po ang birthday ng nanay kay August. Dito pong taong ito, nakita po namin, nilakad ng mga kapatid ko, nakita ng mga kapatid ko, ang birthday pala ng nanay ko, February pala. Nag-birthday po ng August. Sabi ko, Nay, magbe-birthday uli kayo sa Pebrero. 97 na ho kayo. Pagdating ho ninyo ng August, 98 na kayo. Mapapabilis po ang 100 ninyo. Diba? Nay, mapapabilis ho. 2 taon kayong magbe-birthday. Sa madalit sabi, pagdating ho ng 2 beses, pagdating ho ng 2006, 100 na kayo, Nay. Kaya hinga-hinga pa ho kayo. Ibig sabihin doon sa panahon natin ngayon, napakaganda po ng ipinangako sa atin ng Panginoon. Pero yun po, yung prayer ko naman po sa nanay ko ganon. Pero lagi naman namin sinasabi, laging yung favor ba lagi ni Lord. Ganun Sabi ko nga, yung hiningi namin extension kay Lord, hindi naman si Lord hindi naman nakabase sa ganon. Pero yun nga, sa buhay natin ngayon, yung nga, lagi tayong nire-remind ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Tayo ngayon, kaya nga ang sabi ng Word of God, sa John 10:10,
buhay na ganap at kasiya-siya, yung buhay natin ngayon. Bakit to? Simple, lagi pong naandoon yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya ito pong tatlong bagay, mga kapatid na ito, ang sabi dito, ang may buhay na ipinapamuhay, ito po yung abiding life sa verse 1 to 4. At tapos po doon sa verse 5 to 13, ito po yung assuring life, yung kasiguraduhan ng buwan ng buhay natin, na alam natin na naandyan si Lord. At yung panghuli, yung abounding life. Ang sabi doon, yung bang buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon. Ano nga sabi doon sa binasa natin kanina? Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At tatamuhin nila kaligtasan. Yung po ang pinakamaganda. Hindi lang mahabang buhay, kundi kaligtasan. Ipinangako din ng Panginoon para sa atin yan. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Naalala ko po, habang pinag-aaralan po namin itong Psalms 91, maganda, sabi nga po kanina ng pastor, ito pong Psalm 91 ay a prayer of safety. So, pagka po sinabing prayer of safety, alam niyo po, pinapractice ko to, kasi sabi ni Pastor Alex, magandang kabisaduhin. Kaya lang memory loading. Pero may pag-asa po. Alam niyo po, mag-print po kayo nung Psalm 91 o buksan niyo yung Psalm 91. Natuwa po ako dun sa isang nabasa kong article. Ginawa po niya tong prayer. Ganito po yung halimbawa, mga kapatid. Sa Psalms 91, ano nyo rin po. Ako po ito yung sinasabihan, humarap po kayo sa salamin para ma-develop po yung faith natin. Sabi po dito, Jennifer, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib, Jennifer, at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding takot, matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya, Jennifer, sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Jennifer, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagbuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Jennifer, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Jennifer, ikay magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay, pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh, Jennifer, ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, Jennifer, ikay itatagupilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paa mo ay hindi masaktan. Jennifer, iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente, liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, Jennifer, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Kapag sila'y tumawag, laging hando ako na sila'y pakinggan at sasamahan. Kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak, tatamuhin nila ang kaligtasan. Gawin po nating prayer. Itong Psalm 91. Kasi nabasa ko po ito sa isang article. Ginawa na po nilang prayer to. Tapos, one time, yung anak po niya, na-disgrasya. Sa kanyang isipan po, talaga yung pagkakadisgrasya dun sa anak, wala na. Pero dahil nga po sa tapat ang Diyos, at ito po yung ipinangako dun sa pamilya nila, hindi po nagkaroon po ng kaligtasan yung anak nila doon sa trahedyang naganap doon sa buhay nila. Sa atin ngayon, mga kapatid, ini-encourage po natin na kilalanin natin ang ating Diyos bilang ating tagapag-ingat, protector, at isa po itong Psalms 91 na iniwan po niya sa atin para po maging
ano ba yun, yung tool para po tayo ay makapagpatuloy ng pamumuhay natin bilang mga mamamayan dito sa lupa. So, yung buhay po natin ngayon, sobra pong maganda talaga. Ang plano naman ng Diyos, maganda po. Ang kagandahan lamang po, may enjoy po natin yung magandang buhay kapag po tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Kapag po tayo ay, ang tawag nun, umaayon dun sa mga tagubilin ng Diyos para sa atin. Lagi ko pong sinasabi, pagka po nagbabiyahe, halimbawa po kami ni Pastor Simple, papasok po kami sa isang subdivision. Sabi ko po, pag pumasok tayo sa isang subdivision na to, mag-aabay tayo dun sa rules and regulation nila. Pagka sinabi dun sa kalsada na 40 lang ang takbo mo, 40 lang, huwag kang lumagpas kasi yun ang rules nila. Pagka lumagpas ka dun, syempre magbabiolate ka, wala na yung pag-iingat nung doon sa'yo. Kumbaga ano ka na. Kaya lagi kong sinasabi sa atin, kapag tayo po ay nasa covering ng ating Panginoon, gusto rin po ng Diyos na meron po tayong obedient heart para maingatan niya po tayo. Di ba, huwag kang lalabas, di ba? Pag matigas ulo mo, lumabas ka, hindi ka niya maiingatan. Pero kapag ikaw ay nagpasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos, iingatan ka ng ating Panginoon. Doon po sa isa, meron po ako nabasa. At sabi po, itong Psalms 91 po ay pangako ng Diyos sa mga who runs into Him. Ba't ka pa tatakbo? Kung assured ka naman na God is your protector. Huwag na po tayo dun sa last minute. Yung last minute, punta ka kay Lord. Doon ka na po, mag-dwell ka na sa presence ng ating Panginoon para maingatan po tayo ng Diyos. Marami pong Kristiyano, kaya po hindi nararanasan ang kagandahan ng buhay. Doon po kasi sila sa last minute. Yung kung kailan ang isang paa mo ay nasa hukay na, ganon. Wag po mga kapatid, napakaganda po ng buhay ng mga mananampalataya. Yung pagmamahal po ng Diyos sa atin, sobra po yung biyaya na yon para ma-enjoy po natin yung magandang buhay na nakalaan talaga sa atin dito sa lupa. Alam niyo yung pangako niya, gagantimpalaan ng mahabang buhay. Ang inay nga po, yun nga, yung biyanan ko, yun nga sinasabi niya, 96. Nung isang araw binisitan. Nakaraan, medyo hindi po maganda yung kulay niya. Nito pong Tuesday na bumisita kami, medyo maganda-ganda na po at saka bumoboses na po. Ako po kasi, pagka po napunta ako doon, lagi ko po sinasabi, inay, pahinging pera, pambayad sa tricycle. Inay, pahinging pera. Para lang po yung brain niya, kasi ang sasagot niya sa akin, wala nga eh. Yun, para lang magising siya. Pero yun nga, thank you Lord, isang pangako po yun, mahabang buhay. Although yung biyanan ko po ay nakahiga na, pero yung buhay na gusto ni Lord sa kanya, nararanasan po niya. Bakit po? Sobra po yung pagmamahal ng Diyos dun sa mga hipag ko, na 4 po silang palit-palitang nag-aalaga dun sa biyanan ko. Kagabi po, nung nagpunta po kami, sabi ng inay, pahinging tubig. Siyempre, hindi naman po, baka mamaya, pag binigyan ko po ng isang basong ganito, yari ako, hindi ko alam kung paano nila inaalagaan, di ba? Sabi ko dun sa mga hipag ko, ate, pahingi daw tubig. Sabi nung isang, hindi ako. Sabi niya, sino? Naliligo po yung isa kong hipag. Sabi ko, inay, mamaya na kayo uminom. Wala po yung magpapainom sa inyo, naliligo pa. Yung life na ibinigay ni Lord sa kanya, bagamat siya ngayon ay nakaratay, pag tiningnan mo siya, napakaganda. Dahil binigyan siya ng mga anak na nag-aaruga sa kanya. Talagang sabi pa nga po ng mga taga doon, hindi nila namamalayan na ang biyanan ko ay yun nga, nakaratay. Sabi, ba't kayo nandyan? Sabi ko, ang inay ganito. Yun yung mga sinasabi ko pagka nauwi po kami doon. Pero yun nga, yung pangako ng Diyos na mahabang buhay, gusto ni Lord yun para sa atin, mga kapatid. Gusto nyo rin ba? Nasa Psalms 91 po yung pangakong ito. At sa pagkilala natin na ang Diyos natin ay si Elohim Shumri. God is our protector. Napakaganda pong pag-iingat ng Diyos para po sa isang mahabang
buhay ng paglilingkod sa Kanya. Thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord. Ano ba yung sunod natin? Announcement? Happy birthday! Yan, happy birthday po sa ating mga kapatid, Sister Jade Turalba, Sister Cheska Gaduyon, Brother AJ Malabonga, Brother Kit Tamani na nasa Australia, Brother Jose Marie Tamani na nasa San Pablo. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. It's October 10. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Announcement po. Yan, 16 days na lang anniversary natin. October 26 po, tayo po ay magsama-samang mag-celebrate ng ating 43rd anniversary. Nagaganapin po natin sa SM South Mall Event Center. Ang outfit po natin ay smart casual. At deadline po ng ating reservation ay hanggang October 11 po, hanggang bukas. Para naman po sa mga nagbayad, ayan, kagaya po ng mga ina-announce natin, pakilagay po ng buong pangalan, yung pong binabayaran po natin para po mapunta sa tamang tao yung binayaran po natin mga kapatid. So, yun po mga kapatid, ang reservation po hanggang bukas, pa-reserve na po kayo at yung ating mga payments po ay tinatanggap na rin po natin. Ngayon po para sa ating repeat news song po, Awit 104, composed by Sister Feli Aliaray. Sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin
habang nabubuhay. Awit sa puso ko, o Diyos kalugdan, habang inaawi, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa, purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa, purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon,